napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. O ano to? Naku po. Ito ang balitang Naku, eto ang balita. Anong balita yan? Ito to. Nakapasok lang. Sumabog na anak ni Sen Aimee. Binasag ang katahimikan. Ano tong ano na to? Ano ba to? Totoo ba to? Ano ba to? Di ba fake news to? Ay hindi. Hindi fake news to. Si ano to? Si Pilipinas News Insider. Palagi nire-reactionan to ng mga tropa pits. Naku po. Ano ba to? Bakit ba sumabog to? Bakit ba? Sir Jay, mga virus na rin lumalabas sa mga pinagsasabi ni... Kaya nga eh. Oo. Kuya Jay, walang sustansya maging topic ko nga. Kaya nga, tinigilan ko na nga eh. O, binara ko lang isang beses lang ha. Brad, wag mong pansinin ng pansinin. Eh, hindi na nga eh. Inano ko lang. Ang sarap kasi minsan pag mukhang tanga, yung mga matatalino ko no. Duruin mo, ultimong pugante, hindi alam. Saan ka nakakita ng gano'n? Ito, pag-usapan natin to. Oh. Nakapasok lang, anak ni Aimee, Sen Aimee, binasag ang katahimikan sa sabwatan. Naku po. Ito na nga yung sabwatan. O, pasok! ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang anak ni Senator Aimee Marcos sa taong bayan tila pumutok na sa galit, tila harap-harapang sinapol ang former ABS-CBN reporter na si Anthony Taberna, First Lady Liza Araneta Marcos sa Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Aimee Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senator Aimee Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid dahil alam na... Sino naman yung ano na yan? Sino yung si Cheret? Hindi ko alam yan ha. Anong chismis to? Ma'am Precious. Anong klaseng chismis to? What the chismis of the Cheret? Sino si Cheret? Sumali yan sa Miss Saigon kalaban ni Lea Salonga kaya ganyan hanggang ngayon frustrated siya. Sino? Si Risa, sumali yan? Di nga, sumali si Risa? Si Risa Ontiveros sumali sa Miss Saigon? Ha? Sumali? Sino? Si Aimee Marcos? Sino ba talaga? Sino sumali sa Miss Saigon? Aimee. Yun lang, Aimee Marcos daw. Uy, Mamel K. Magpansit kantong ka na muna. Mamaya na. Mamaya na, isa lang naman tayo. Paano papansit kanto? Hindi pa nga ako tapos dito eh. Sige, yung mga bagong pasok dyan, mamaya ako kayo shoutout pag patapos na tayo ha. natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Aimee Marcos ay dapat nga raw na unahin niyang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte, na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Aimee Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Aimee Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. Unquote. Upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan kung walang Alam nyo kung totoo to,
Malaking malaking kabanguhan. Banguhan ha. Malaking kabanguhan kay Amy Marcos yan. Kung sakali man sinabi nga talaga ng anak niya. Bakit? May anak ba si Amy Marcos na nasa ano? Na nasa tag dito? Na nasa gobyerno? Na nakaupo? Naku po. Kakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapak. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe na talaga to, tila mukhang may sabwatan na nagaganap, lalo na kay Katuning at First Lady at Romualdez. Laro pa Naku po, Katunying First Lady Romualdez, naku po. Oh, grabe na talaga to. Tela mukhang may sabuatan na nagaganap lalo na kay Katunying First Lady at kay Romualdez. Klaro, pasasikat ng araw ang ginawa nila. Tila gusto talaga nilang pabagsakin si Sent Amy at BP Sara. Hindi kasi talaga, ito, may naniniwala ako dito sa papabagsakin si Sent Amy. No, at si BP Sara, nakikita naman natin, di ba? Oo. Ay alam naman din natin na kung sino yung nagmamanipulate sa presidente natin, walang iba kundi si Ma'am Shitars. So si Ma'am Shitars hindi yan kasundo talaga noon pa ni Amy Marcos. Kaya may point din dito, no? Halatang bayad si Katunying, grabe na talaga tong gobyerno na to. Masyado nang naghihirap ang Pilipinas at nanililikado sa pagitan ng China at Amerika. Ay nako po talaga ang nangyayari sa bansa natin. Okay, tuloy natin. Pasasikat ng araw ang ginagawa nila. Tila gusto talaga nilang pabagsakin si Senator Amy at BP Sara. Halatang bayad si Katuning. Grabe na talaga tong gobyerno na to. Masyadong naghihirap ang Pilipinas at nadelikado pa sa Gobernador ng Ilocos Norte, yung anak ni Amy Marcos. Okay. Okay. So, mamaya tignan natin, hanapin natin kung may ganyan nga ba talagang video para mas maganda, no? Oo, no? Okay. sa pagitan ng China at Amerika. Tapos inuna nyo pa ang mga pansariling kapakanan nyo. Ang taas na ng mga bilihin. Dapat iuna nyo ang taong bayan. Hindi kayo maluklok dyan sa pwesto na yan kung hindi dahil sa taong bayan na nabudol ninyo. Dahil sa mga pangako nyong wala naman ning isa natupad. Pag ito talaga nagtagal, wala na talaga tong Pilipinas. Kawawa na talaga ang taong bayan dahil sa mga taong kagaya nyo nagahaman sa kapangyarihan. Sa wakas, nagsalita na rin ang anak ni Senator Amy Marcos. Dapat banatan mo pa yung mga gahaman sa kapangyarihan at ang tila bayad na si Katuning. Pahiya kayo ngayon. Lahat mas mabuti pa ang anak ni Senator Amy Marcos. Iniisip ang kapakanan ng taong bayan, hindi pansariling interes lamang na pilit sinusulong ang tiyatsa sa paraang hindi legal at pilit ibinabagsak ang Vice President. Uy, kung sakaling totoo man to na nagsalita nga yung anak ni Amy Marcos laban kay paring Bongbong, sana malaking sampal to sa kanila. Oo, kasi anak na mismo yung nagsabi. Alam nyo, kagaya ng sinabi ko nga, hindi pa rin ako 100% na tiwala kay Amy Marcos. No, kasi anytime pwedeng bumaliktad yan kasi kapatid ni kapatid ni Marcos yan. No, so tawag dito, maaaring pwedeng ilaglag ni Amy Marcos si BP Sara or yung mga Duterte kung sakali man, di ba? Oo, pwedeng mangyari yun, kaya wala pa rin akong tiwala sa kanya. Pero kung totoo man itong salita na to, na nagsalita itong anak ni Amy Marcos mapatungkol kay Marcos, kay BBM, sa presidente nyo, tiga Jakarta ako eh. Iba yung presidente namin dito. Malaking sampal sa kanila to. Oo, tapos nadamay pa si Kuting. Ba't kaya Tamba. Ba't kaya lahat may letter T sa pangalan? Nagtataka ako. Oo nga, no?
Letter T, Kuting, Tamba, Tarshir, Tunying. Lahat sila may letter T. Bakit? What the meaning of letter T? What the... Oh. Research. Ito, balsik. Research. What the meaning of letter T? Bakit lahat sila may letter T sa pangalan? Parang One Piece lang to eh. Monkey D. Luffy. Ano to? Yung tatay niya may D. Lahat sila may D eh. Ito naman may letter T. Ano ibig sabihin ng letter T? T? Ano? Liar? Ay, hindi pala. L pala yun. Trililing. Ay! Hindi ako nagsalita nun Si ano umiinit ulo ko sa gutom. May kain mo na yan, kuya. Wala. Hindi pa ako nagugutom. Ba't kaya may letter T, no? At si Sara Duterte na ginawa lamang ang kanyang trabaho para sa kapakanan ng taong bayan. Lalo ka na First Lady. Tila sumobra ka na talaga. Hindi ka naman namin kilala at mas lalong hindi ikaw ang binoto ng taong bayan. Kung magasta ka, akala mo na ikaw ang presidente ng Pilipinas. Lumugar ka kung saan ka nabibilang. Tama po, Senator Amy. Lubos na Uy, may nag-comment dito. Sabi takaw yaman. Ay, grabe. Takaw yaman daw. Si Mampetan, tawa lang ng tawa. Ito. Totoo po, nagsabi ng ang anak ni Senator Amy, nakita ko sa interview. Ano talaga? Papasa nga ng video, dali. Papasa nga, kachismis. Maniniwala kayo dyan, yan na lang ang pag-asa nila maituloy ang mga Marcos sa politika ng Pilipinas. Ngayon lang sila nag-react kasi tagilid ng kamag-anak nila. Taga-Indonesia ka. Oo nga, taga-Indonesia. Naku po. Hanapin natin mamaya yung full interview. nahihirapan ng taong bayan ng ating bansa. Magsalita na po kayo. Tama po ang anak mo, mali ang kapatid mo, at mali ang pinsan mo. Speak for the sake of bansa natin. Huwag na sanang magbanggaan at patagalin pa yan, Senator Amy. Tigil na sana yung issue. Pagtuunan na lang ang problema ng bayan at magpatawaran. Humingi ng tawad yung nagkamali. Nagkakagulo sa bayan ang issue na yan. Magbatian na sana. Huwag nang patagalin. Nakakaasar na sa halip na pag-usapan ng problema ng bayan. Problema ng pamilya ninyo ang laging pinag-uusapan ng mga vlogger na sumasakay lang sa issue. Ay nako, magsitigil na kayo. Tinatawanan na kayo ng mga dilawan. End quote. Wow, hindi kami, ito sa iba O sino to? Sino yan? Sino to? Hindi kami sumasakay dito ng para lang may makontent Ako, dati akong showbiz Lumipat ako dito sa politics para gamitin ko yung channel ko para makapagbalita ako ng makatotohanan sa mga kababayan ko For your information May pahayag po. Ayoko nang panoorin yan. Dito tayo sa kabila. Dito tayo sa kabila, guys. Dito, may panoorin ako sa inyo. Ito siguro kilala nyo to, no? West Philippines Sea naman tayo ngayon. Yung Idugtong natin tong West Philippines Sea na to. Si Romualdez, anong sinabi nito ni Romualdez? Pakinggan natin to. Gentleman's agreement. Imbestigahan ng Kamara. Wow! 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 Tambaluslos grabe si Tambaluslos. Epal na naman, no? Ito, naging na rin to si Erwin Tulfo, no? Naligaw ng landas. Mga na-idol ko to. Idol ko tong Tulfo Brothers na to. Pero nung nag-politics vlogger ako, medyo tagilid Okay! Panoorin natin to. yung hearing tungkol sa gentleman's agreement between China and supposedly former President Duterte, may schedule po ba yun before session adjourns? Yes, we have already, discussed this amongst the House leadership and with the
committee chairman involved. So we'll try to ferret out the truth kung ano ba talaga, kasi as our president said, he was horrified. So are we, kasi nakaka disappoint din yan na meron na isang gentleman's agreement. Although may nagsasabi meron sinasabi wala. So dapat malaman natin ano ba talaga at ano ba talaga ang kasunduan noon, kasi Guys, wala kayo lahalata. Wala kayo lahalata sa sinabi ni Romualdez. Wala kayo nahalata. Ganito yung sinabi ni BBM eh. Parang inulit niya lang. Ha? Parang inulit niya lang, di ba? O, pakinggan natin ha. Schedule po ba yan before session adjourns? yes, we have already discussed this amongst the House leadership and with the committee chairman involved. So we'll try to ferret out the truth kung ano ba talaga, kasi as our president said, he was horrified. So are we, kasi nakaka disappoint din yan na meron na Paano na-disappoint eh? Wala kang masabi oh. na meron na disappoint din yan na kung ano ba talaga, kasi with the Ang gulo mo magpaliwa. Ano ba? Kung ano ba talaga? Kasi nakaka-disappoint eh. Kung ano ba? Ano? committee chairman involved. So we'll try to ferret out the truth Oh, kung ano ba talaga, kasi tell the truth kung ano ba talaga kasi. Kasi paano nga tell of the truth na pinagsasabi yung mga yung gentleman agreement na yan? Wala kang kung kayo nga kayo na yung nakaupo dyan sa gobyerno, wala kayong may ipakitang ebidensya na may secret agreement eh. as Tapos sasabihin nyo, tell the truth. Oh my God! Ay, naku. Paano tell the truth nga dun? Paano tell the truth pinagsasabi nyo? Wala nga. Kayo nga, wala kayong makita ebidensya. Kayo nakaupo pa kayo niyan, partida ha? Oo. Baka minisori niya ang sinasabi niya, nalilito. Kaya nga halatang siguro walang dalang kodigo to. Kaya parang dito siya One call away lang kayo kay PRD. Sinabi na niya yan sa interview ni PR. Nakakasuka ka na tatamba. Oh, kanya si tell the truth. Nasaan ang pera ng bayan? Oh, yun. Isa pa yan. Suntukan Buster versus Tamba. Hindi, ito pa. Nga. Tell the truth. Bakit? Ilang beses na rin kayo pinapaliwanag ni tatay ng ng taong bayan kung nasaan na yung pera ng bayan. Bakit hindi nyo rin masabi? Hindi nyo rin matanong. Hindi nyo rin masabi, hindi nyo rin may paliwanag. Tantado kayo, nayari kayo ni Buster. Salamat kayo, nagbabago-bago na kami ni Buster. Ayaw na namin na magpalamura kasi nabasbasan na kami doon sa kingdom. yes, we have already discussed this amongst the House leadership and with the committee chairman involved. So we'll try to ferret out the truth kung ano ba talaga, kasi as our president said, he was horrified. So are we, kasi disappoint din yan na Nakaka-disappoint tignan. Paano mo may explain sa amin na nakaka-disappoint tignan yung the secret agreement na yan na pinagsasabi nyo na yan, gentleman agreement na yan, na ultimong ebidensya na may gentleman agreement or secret agreement, wala nga kayong mapakita sa amin Paano kayo madi-disappoint? Anak ng tsucha ka naman Anak ng kambing na 13 pa, paano ka madi-disappoint doon?
Kay Mami Teresa, love you. Ingat niya. Papa Shaolin, love you. Ba't ngayon lang kayo nagsidatingan? Ha? Paano? Halimbawa, ito. Nakakita ka ng yung pangalan ni Paring Bong nasa list ng PIDEA. Yun, madi-disappoint ka doon. Nakaka-disappoint yun kasi pinsan mo nasa PIDEA list. At least yun, nakita mo talaga. Katulad yan, yung gentleman agreement na putang inang yan. Hindi ko na magmura eh. Oh, bakit yan? Gentleman agreement. Oh, paano ka madi-disappoint dyan? Wala ni ultimo yung presidente nga, wala nga maipakita na may ebidensya about sa issue na yan. Oy, mami, yan, medyo kalma na ako. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong tabihan, baka masapak kita. Kung sabi dito, Sir J, you are very entertaining na Duterte forever. Uy, maraming salamat, ma'am, Mami Peta na. Thank you po. Malaking tulong po yan sa akin. Click mo yung video settings with green screen. Wait, paano? Why? Video settings, okay? Eto na. Tapos, andito na ako. Ito ba yan? Okay tayo. May mga green na lumalabas eh, no? Ano ba? Ito ba yan? Meron pa rin eh. Ano ba? Green screen. Ito na eh. Nasa background na ako. Yun pala yun. Ang galing niyo. Yun pala yun. O nga, no? Lalo lumalabas. Ang galing ni Boss Smart Boy, Love you, boss. Boss, love you. Kanina pa ako iritang-irita dyan eh. Yun pala yun. Okay. Wala nang lumalabas na green guys, oh. Ang galing ni Boss Banat Boy, first time mo ako natuwa sa'yo. Tapos ayusin mo yung ilaw. Wait. Ano ayusin niya? Pabukas nga niyan. Pabukas. Buksan mo. Yan. Okay? Okay na ba? Okay na? Boss Banat, bye. Bakit may sumasabog? Ayip na yan. Bakit may sumabog dun? Sabi niya, anong camera gamit mo? Sa laptop, sa MacBook. Ano ba mag-camera ang gagamitin ko? Wala naman akong camera. Magpulbos ka na lang, Jay. Bakit? Ang gwapo ko naman dito, Ang kinis ka ng mukha ko, eh. Walang camera to. Click mo yung camera sa icon. Wait. Sa settings din ba? Okay, camera. Okay. Ito, camera. Naka full high 180p siya. And then yan, okay ba yan? Yan, binolium ko yung touch up my, appearance. Anong appearance? Hindi yan. Sorry na, boss. Sorry na, boss. Asa na? Eto, FaceTime HD. Ano ba lalagay ko dito? Yun lang lumalabas eh. Wala na iba. Eto, FaceTime HD. Pag pulbos ka na lang. FaceTime HD. Ano na? Oy, Banat Bay, asa ka na? Bagal mo mag-comment. Ikaw na nga lang nagtuturo, ang bagal mo pa. Studio Light, wait lang. Studio Light. Where's the Studio Light? Studio Light. Wala naman lumalabas dito, boss, Baka sa iPhone mo lang yan.
Oh, nandito na ako sa camera eh. Studio light. Wait lang. Layout. Eto, may layout. Low K. Record. Virtual background. Okay. Ano ba itong faded? Uy! Uy, ano yun? Uy! What the wala? Okay. Okay ba? Oh, okay. Tapos, dito, audio. Pag audio naman, okay. Camera, wala mo na ako makita dito sa camera. Mirror lang. Di ba? Ito, high. Definition, standard, low. Tama ba? Okay na yan. Oo, alam mo, Boss Bay, salamat pero wala na talaga mababago sa mukha ko eh. Yan na yun eh. Oh, at least sa personal, yummy tayo, okay na yun. Boss. At least sa personal, mga yummy tayo. Ha? Kasi, isasama na kita kasi problemado ako kanina dyan sa green na yan eh. Ngayon, wala nang green, oh. Di ba? Thank you, boss. Thank you, boss. Bye. Di nakaka-believe din si Banat Bay, no? Kahit ang laking channel niya na, ano pa rin, ano niya, gusto niyang turuan yung mga small YouTuber. Galing, no? Kaya dapat yan nang ma-adapt ng ibang mga vlogger dyan, eh. Hoy! Yung mga, ba't may lumabas na bula sa bunganga ko? Hoy, yung mga vlogger dyan, ha? Oo, wala pa kayo sa kalingkingan ng mga nararating nyo sa channel nyo. Wag kayong piling sikat, ha? May mga napapansin kasi akong piling sikat, eh. Okay, tuloy na natin to kay Tamba. Tuloy na ba natin to kay Tamba? Bad trip ako dito kay Tamba, yo. Ulitin natin sinabi niya, ha? Discuss this amongst the House leadership and with the committee chairman involved. So we'll try to ferret out the truth. Kung ano ba talaga kasi as our president said, he was horrified. So are we kasi nakaka disappoint din yan eh na Kanina, si Risa, hindi alam ang meaning ng pugante. Pugante daw si Pastor Apollo Kibuloy. Meaning ng pugante is isang preso na nakalaya. Kaya ang tawag doon ay pugante. Puga! Alam mo yung puga? Ha? Pag nabuisit ako, pupugain ko yung mukha mo. Ayun yung puga. Ha? Ba't mamula-mula ako sa camera? Para ako tisoy. Eto naman, hindi alam ang... Paano ka madidisappoint? Paulit-ulit na namin sinasabi sa'yo, Tamba. Paano ka madidisappoint? Ni ebidensya nga, hindi mo nakita, tapos disappointed ka? Kami ang disappointed sa'yo kasi isang House Speaker na magsasalita ng disappointed siya sa wala naman siya nakikitang ebidensya. Okay sana eh. Okay sana na ma-disappoint ka sa China. Walang problema. Pero yung about sa gentleman agreement ng China at Duterte, tapos madi-disappoint ka, parang kalukuhan na tayo. Di ba? Tama ba? Tama ba? Oo. Ano? Tama ba yon? Hindi, nakakaurat na kasi ito si Tambe. Ano to? Puro kayo, bintang, walang ebidensya. Ano ba yun? Hindi na kasi itong mga hayop na to. Jay, sana all. Bakit, sir? Kasi pinupunta ni Banat Bay. O palagi talagang pupunta dito sa akin yan. Ginaguide ako niyan eh. O alam nyo ba, ito may kwento ko lang saglit sa inyo para hindi kayo masyadong mabuisit ha. Kasi alam ko, high blood na kayo kay Tamba eh. Alam nyo ba si Banat Bay? Yan, sa 3 days. Tapos ilang beses lang kami nakapagkwentuhan. Siguro isang beses lang. Isang beses lang kami nakapagkwentuhan ng masinsinan na ilang minuto lang, siguro mga 3 minutes to 5 minutes. Pero ang dami ko natutunan dyan. Pero mas diamak pa rin. Pero gwapo pa rin ako kaysa sa kanya, ha? Pero ang dami ko natutunan sa kanya. Kaya thank you, Banat Bay. At syempre sa Banateros,
no? Yun na lang. Ang kulang na lang dito sa akin, matanggal ko to. Toto, yan o, yan o. Ay, hindi makita. Yung logo, papalitan ko ng Banateros. Yan na lang. Oh, Sel Arfred, malupit na pakulay. Asa na? May nagpakulay ba? Ay, wag na, sir. Wag na, okay na yun. Banateros ka na, Jay? Wala, nagpipiling lang ako. Bakit ba? Kasi na ba magpiling na Banateros ako? Kahit ano lang ako, side bait. Di naman siguro masama yun, di ba? Oh, kung sa gwapo lang naman, mas gwapo si Cocholi. Pero pagdating kay Boss Dada, kay Banat Bay, mas gwapo ako sa kanila. Paktay ako dun. Paktay na naman ako dito kay Boss Dada. Okay, tuloy natin to. Meron na isang gentleman's agreement. Although, may nagsasabi meron sinasabi wala. So, dapat malaman natin ano ba talaga at ano ba talaga ang kasunduan. Lasing ba to? Lasing ka ba? Parang sinabi na ng pinsan mo yan ah. Paulit-ulit na lang kayong dalawa. Ano ba? May nagsasabi meron Meron nagsasabing meron nagsasabing wala. O eto. Ito yung sinabi ng pinsan mo dati oh. Ayoko na lang iulit pero pag ganito din eh. sinasabi wala. So, Ano ba naman klase tong mga to? Ano ba klaseng mga tao to? Sinabi na ng pinsan mo tapos ano silbi, nagpa-interview ka pa kung parehas lang ngayon sasabihin? dapat malaman natin ano ba talaga at ano ba Puta ilelo. Ano to? Para lang may ano? Tag dito, ito yung tinatawag na atat na mapansin at sumikat. Magkaroon ng papuri sa mga tao. Pero ang nangyari, hindi muna pinag-aralan. Sasalita ako. Mukhang natatabunan na naman ako eh. Mukhang hindi na naman ako napag-uusapan eh. Kaso palyado eh. Palyado yung ginawa ni Tamba. Nung tawag dito, nung pumasok, nagpa-interview, laman utak eh. Kaya ang ginawa, yung kung ano yung sinabi ng pinsan niya, yun din yung sinabi niya. Ano ba talaga? Utang na yan, lagi na lang, ano ba talaga? Opo sir, safety ganyan talaga yan. Kahit sa personal, pag nagkita kayo niya ni Banat Bay, ituturo niya sa yung mga nalalaman niya. Yan ang masarap kaibiganin. Kasi tinuturo, nag-a-advise siya, hindi putang ina yung ibang kakaibiganin ka lang dahil sa pera eh. Panginang yan. Ulit-ulit. ba talaga ang kasunduan noon kasi yun po ang inimbok ng China ngayon. So, Lasing ka ba pare? legally speaking, Pare, alam mo, kung lasing ka, dapat tinutulog mo yan eh. Pag lasing ka, tulog. Hindi yung pag nalalasing ka, nagpapa-interview ka pa, tingnan mo, nabubulol ka pa. Disappoint. Kasi, ang hirap, no? Alam mo na pag-aalataan nyo kapag walang script tong mga to. No, halatado, no? Alam mo, Tamba, kung gusto mo, dapat, mga 1 week, nagkabisa ka ng script. Oo, dapat nagkabisa ka ng script, Tamba. Uutal-utal ka dyan, no? Pero mo, house speaker ka, tapos ganyan ka magsalita, ginaya mo lang. Ano ka? Copy-paste ka rin ba? Ginaya mo yung mga sinabi ni BBM, eh. Anak ng chuchay naman, Tamba, oh. if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row. Ano daw? She has asked me, I'm a lawyer, tama ba? Lawyer ba to? It has created this row. Diba? As a lawyer, legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, okay. Gets ko. it has created this row. Diba? Nakaroon itong issue. So,
we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-uli kasi hindi tama. Tangina, sasabog utak ko sa buto tuloy ah. Masabog yung utak ko sa inyo, tamba. Ang gulo. Ang hirap nyo kabanding. Paano mauulit muli at paano mo napatunayan na nagkamali? Eh wala kang mapakitang ebidensya. Ano? Oh. So, we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-uli kasi hindi tama. Diba? Oh, paano mo nasabi nga na hindi tama? Eh, dito pa lang sa sinasabi mo na gusto mong malaman kung totoo o hindi. Tapos, may mali. Ano ba talaga? Issue. So, we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari. Oh, dapat malaman natin kung ano ba talaga nangyari. So doon, okay yun, walang problema. Dapat malaman, parang nagtatanong ka lang. Pero pagdating dito, Para hindi maulit-uli kasi oh, para hindi maulit muli. Oh, hindi tama. oh, hindi tama. So doon, sa una, nagtanong ka, tapos sa bandang dulo, nagbintang ka. Ano ba naman yan? Ano ba naman? Nakaka-stress talaga sa politics, no? Hindi, minsan, hindi naman po sa pag-aangat ng bangko ko, ha? Bakit kaya ganun? Isang house speaker, wala sa ayos magsalita. Hindi guys, ha? Nakakapagtaka. Acrobatic. Lawyer talaga siya. Oh, may Mama Maria Julian, maraming salamat po. Ano sabi? Lul, sa paste lang niya, you can trust him. True. Anak ng teteng, para daw hindi daw maulit. Nagtanong siya, tapos bandang uli, para daw masama daw. If you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row. Diba? Nakaroon itong issue. So, we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-uli kasi hindi tama. Diba? When there are international agreements, they have to be documented and they have been to be known in the public. Kung may treaty, kailangan ma-ratify pa yan. Kung EO yan, dapat napirma yan ng presidente, may documentation. Ini-invoke yan ng... Tanong, may nakita ba kayong ganon? May pinirmahan ba si Tatay Digong? About dyan sa gentleman agreement na yan? Wala, di ba? So para saan yung pinagpuputak nyo ng butsi dyan? Para saan yung pag-aaksayan nyo ng panahon dyan? Ano? For publicity? Para mapansin na naman kayo ng tao? Para makakuha na naman kayo ng ng simpatsya? Para mapuri na naman kayo? Ganun ba? At para madikdik na naman? Okay, gets ko na. Di ko kaya ang tanggap. De, joke lang. De, gets ko na. Strategy. The dynamic strategy of Tambalisa and Bangags. Ito, isipin nyo maigi. Napapanood at talagang pinag-uusapan ngayon yung about sa Maisog Rally. So natatabunan na naman sila. Kaya pala naglabas ka na ng ganito? Para ito na naman yung pag-usapan at ibalita ng mga media. Okay. Kagaya nung ginawa ni Pinsan Lisa. Okay. Kaya pala. Naglabas ka ng ganito para mapag-usapan na naman kayo. Kasi nga, lahat ng tao ngayon pinag-uusapan yung about sa Maisog. Yung about sa Maisog Rally, Peace Rally sa Bulacan, sa Bustos. So para malihis na naman yung attention ng tao, gumawa kayo ng ganito. Tapos, nung gumawa kayo ng ganito, hindi nyo man lang pinag-aralan or hindi nyo man lang muna pinag-isipan, hindi mo, nagkakabulol-bulol ka nga rito. Ang galing. Okay. Diversional tactic. Oo, hindi pala dynamic.
the diversional, dinadivert nila yung issue, no? Para hindi nga naman mapansin ng tao yun. Palakpakan. Bravo, galing. Galing nyo. Oo, mga animal. Oh, ito. Boss Jay, good film. Dakilang manggagaan talaga si Tamba. Ito pa. Ito, sabi ni Papa. Hoy, tambaluslos, matulog ka na nga. Kakaumay ka. Nakakatanga. Talaga. Pinatunayan lang nilang tatanga lang ang tatango lang ang bayaran at marami na ang manloloko ang mga bayaran nila. Ano daw? Hindi ko nag-gets yung sinabi mo, ma'am. Sorry, ha? Oo. Trabawin talaga nila si former President Rodrigo Duterte for sure. Yan kaya lang baka inimbitahan nila si PRRD dyan sa Kongreso, baka ma-lecture run lang sila dyan. Malamang yan talaga mangyayari. Oo. Ang maganda nga kaya nga sabi natin, 'di ba? Kapag sa oras na mangyari 'yan, ang haharap dapat si Franz, si Tamba. Oo. Kaso 'di ba? Ewan ko lang kung pwede bang gano'n na sila yung humarap. Excuse me. Bedroom boys kasi siguro tutulog-tulog kaya gutom tao ngayon. Puro China, bituka. Oo nga Puta na, gusto ata tayo pakainin ng buhangin. Okay, yan. Sabi ni Director po kasi mali script. Sabi naman pala. Hindi niya naman kasi nininaw. Sabi pala ni Director, ganun yung sabihin Dapat ganito ganito. Dapat i-provoke mo pa rin yung about sa secret agreement. Pinag-uusapan ng tao yung maisugrali. Nakakawawa tayo dun. Nagmumukha tayong masama sa maisugrali. Kailangan natin magpabango sa taong bayan. Hanggang ngayon po, 0.4% pa rin ako Alalahanin nyo, kailangan ko magpagbango. Interview. Patawag nyo sila. Interview. Gentleman agreement tayo. Manggagamit talaga si Tamba Dapat imbitado si Xi Jinping dyan sa investigasyon nila. Yun pa isa. Dapat talaga kasi nadadawit ang pangalang China. So karapat dapat na talagang kasali dyan si Xi Jinping. Lugar niya yun. Bansa niya yun. Ang tanong, mapapatawag ba nila yan? Diversional tactics, yan. Yan ang gawain ng mga tansu vlogger at ng administrasyon. Diversional tactic. Dinadivert nila yung issue na para sa kanila, ibinabato nila sa iba. Or dinadivert nila sa iba, sa ibang issue para hindi mapansin ng mga Pilipino. Mga manggagamit sila, pangalan para lang sumikat. Kasi totoo, di yan sila mga sikat. Di ba? Ano to? Ginagawa nilang tanga si CL. Sino naman yung CL na yan? What the CL? Sino si CL? CL China Lisa, ganun. Diba? Huwag kayong already going back. Marami ka pa bigas na kakainin. Sino ako? Huwag ako. You doing there. I'm already going back. Marami ka pa bigas na kakainin. Sino? Ako, si Tamba. Kung marami pa akong bigas na kakainin, ibig sabihin, tataba pa ako ng gusto. 35 years na judge yan si Tatay Digong ko para maliitin nila ito, lul. Kaya nga dakilang manggagamit talaga si Tamba, Boss J. Kaya nga iba natin alam niya sa mga hayop na yan. Maraming salamat, Ma'am Babes. Babes Lean Kitchen. Siguro masarap magluto to. Masarap mga Shoutout po sa host sa lahat ng
sa lahat, tuloy lang ang Siyempre, tuloy lang ang laban natin, no? From Singapore to, no? Oh, SGD, oh, Singapore. Okay. Kuya Jay, bakit parang pumayat ka sa epektos ng tinuro ni Banat Bay? Oo nga, no? Parang pumayat nga ako, no? Pero okay lang yan, parang di nyo halata. At least makakarami pa ako ng Pansit Canton. Okay. Asa na? Oh. Mga kaibigan natin sa China, wala man nating alam dyan. So, we want to ferret out the truth. So, hindi maulit na naman ito. Sir, just to follow. We want to ferret out the truth. So, wala man nating alam dyan. So, we want to ferret out the truth. Sa China, ini-invoke yan ng mga kaibigan natin sa China, wala man nating alam dyan. So, Wala man nating alam dyan. Wala man nating alam dyan. Talaga. Yung isa bangag. Eto naman, hindi mo alam kung bulol o maikli ba yung dila. want to ferret out the truth. So, hindi maulit na naman ito. Sir, just to follow up. Sino-sino mga officials Kasi kagatin yung dila mo! kaya yung may Yan ang mga magadila mo, lagi mo kinakagat eh. imbita past officials of the past Past officials. up to President Duterte, possible, sir? We can start out with the past officials kasi sila din ang dapat ang nag-execute kung may agreement, di dapat siguro yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may Huwag mo kasi kagatin yung dila mo, di namin maintindihan. Oy! Sir Safety and Security Vlog, maraming salamat po ha. Uy sir, sobra-sobra na ho yan, may binigay ka na sa akin sa pang-aircon kon. Tapos nagpalipad ka ba dyan? Sobra-sobra na yan sir, okay na po yan, salamat po. Hoy Ate Lodi! Nag-give shoutout, first time, ngayon lang ulit kita nakita, bakit? Nagtatampo ka na sa akin, charot. Hoy maraming salamat sir, safety and pero tama na po yan kasi ang dami nyo na pong binigay sa akin. Baka mamaya kayo naman yung baka mamaya wala na kayo dyan. Mas okay na yung sabi nga nila, kapag nasiran ka na ng blessing, huwag mong abasuhin yan. Kasi isa yan sa mga sumagot ng ng aircon ko eh. Si Sir Wag na to. Okay na po yan sir. Maraming salamat. God bless sir. Okay, ano yan? Andiyan rin siya o, di ba? At saka yung mga nagsalita na meron. Pero yung iba, meron din isang Lasing ba to? Lasing ba to si Tamba? Oy, Ma'am Kathleen Kikuchi, maraming salamat po. Tamba, Wawa Away J. Lasing ba to, Papa? Ha? Banat ba yun diyan ka ba? Ikaw ang matagal na sa politics. Lasing ba to? Ganito ba talaga to kapag kasi first time ko siyang na-reactionan eh. Ganito ba to pag nagsasalita talaga? Jarski, ganito ba to? Oy, Joel Palma, shoutout po. Ha? Baka bangag. Kaya nauubos yung kaya yung 13 billion na pulburon naging 9 point na lang eh. 9.6 na lang eh. Kaya nauubos yun eh. Ulit ito mo. Kaya nauubos yung Kaya naging 9.6 na lang tapos hindi na daw pwede magbigay ng pahayag ang mga kapulisan. Ano naman buhay ito? Lahat na lang ng interview ng media, bangag. Di parang lasing si Romualdez. Oy sir, shoutout sa'yo. Takot ako sa'yo ha. Baka kasuhan mo ako ha. Huwag naman ganun ha. Pero baka sa susunod, baka pwede naman paayos yung salita nyo. Hindi namin maintindihan eh. Saka huwag nyo kainin yung dila nyo, pabawasan niya kung maaari. Huwag naman ganun. Oo, nagpapa-interview na nga. Paano maintindihan? May English ka na nga, tapos may Tagalog. Pag nagtatagalog ka, di maintindihan. Ginakain mo yung letra.
pag nag-i-English ka, hindi rin maintindihan kasi kinakain mo rin yung letra. Ayos naman. Ayusin nyo naman, sir. Walang yan naman yan, oh. Oh. Kaya nang babunsagan na tambay. Walang buhay. Sino walang buhay? Ako? So, bariling kita dyan? So, ito, nakakainis. Nakakainis. Hirap na nga ako sa English, eh. Tapos, pinapahirapan mo pa ako. Kung masama na ugali mo, Martin Romualdez, House Speaker Martin Romualdez, wala kang respeto sa mga kagaya ko. Hindi ko na nga hirap na nga ako umintindi ng English. Ng English. Nahirapan pa ako lalo sa'yo. Ano mo, sama na ugali mo, huwag kang ganun. Hindi na nga ako makaintindi ng English. Nagtatagalog ka nga. So natutuwa ako kapag nagtatagalog ka. Hindi ko rin maintindihan. Kasi nga, kinakain mo yung letra. Ano ba talaga? Anak ng titing na to. Oy, Ma'am LK, hindi na ako high blood. No? May palipad na ulit. Oh, trying hard si Tamba. Kaya nga, nakakainis naman na hindi na nga halos ako magkaugaga dito sa English mo. Tapos, hindi ko rin maintindihan yung English mo. Hindi ko rin maintindihan yung Tagalog mo. Sa susunod, pag mag-rehearsal ka muna kasi pag-acting ka. Akala ko ba yan ang tatapos sa karir ng Batang Quiapo? Eh, pag ganyan ng ganyan, talo kayo niyan. Oo, hindi maintindihan yung script mo. Press secretary nagsalita na meron. Yung isa naman, wala naman daw. So, ano ba talaga? Tapos inulit mo lang yung sinabi ng pinsan mo. Nabubudol-budol na lang. Binudol na nga nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila dyan sa loob ng dating kabinete. Yeah. Ano daw? Nagbubudulan na sila sa China, tapos nagbubudulan pa sila sa gabinete. Lasing. Alam mo, minsan pag hangover ka, huwag kang humarap sa huwag kang magpa-interview, ha? Pangit siyang ganyang gawain, ha? Huwag kang magpa-interview, pangit siyang ganyang gawain. Alam nyo, mag-rehearse ka kasi, hindi yung ganyan, anak ng teting naman, no? Mag-rehearsal ka. O, ayusin mo yung salita mo. Okay, ito pa isa, oh. Chinese! Rizal Vessel! Ito na, hawa na ako sa'yo. Sa bahagi ng, Candanes, nasa Norteng Samar na. Panoorin natin. Umalis na pabalik ng Mapanas, Northern Samar ang Chinese flag research vessel na namataan sa Viga, Catanduanes. Sa mensahe ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, dahan-dahan ng kumikilos ang naturang barko sa... Ala, ba't nandito si Alan Kay? Ha? Si Alan Kay ba to? Oh my God, you eating manner! Ba't nandito Madam Alan Kay? Wait lang. Tignan ko nga yung picture namin ni... Okay, hindi naman kaya. Bakit? Bakit ganito? Pulis pala si Madam Alan Kay. Kala ko, ano ba to? Wala, naginip lang ba ako? Ba't dito si Alan Kay? What? Madam Alan Kay! I-chat ko si Madam Alan Kay. Mama, kakambal nyo ba to? Chat natin. Saan ko ba na-chat si Madam Ala? Sa Instagram. Dito pa inggit na inggit sa akin yung mga dati kong kasamahan eh. Kasi alam nyo kung bakit. Yan, no? Si Ma'am Alan Kay, nakaka-chat ko po yan. Ha? Ayan, no? Si Madam Alan Kay, oh. Oh, nagre-reply pa yan. Oh. Ayan, no? Oh, nagre-reply pa yan si Madam Alan Kay, ha? Oh, kita nyo, Alan Kay. Madam, bakit? What are you doing here of Chinese issue? Madam, what are you doing here? Ha? What are you doing here? Kausapin ko nga si Tito Soto. Tito Sen, ano bang ano? Tito Sen, tawagan natin si Tito Sen. Sige, tawagan natin si Tito Soto.
Taga natin. Gayet sa akin yung mga kasamahan ko eh. Sila hindi nila nagagawa to. Kausap si Tito Soto, ganyan, Alan Kay. Mga panis yun sa akin eh. Pero ito, gulat ako dito. Joke lang. Ay, joke lang guys ha. Joke lang ha. Tuloy natin. Sa West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, dahan-dahan ng kumikilos ang naturang barko sa 78 nautical miles hilagang silangan. Unang nakita ang barko na may bandila ng China na Shenku noong April 25, higit kumulang 60.9 nautical miles silangan ng Rapu-Rapu Island, Albay. Ang barko na nakahimpil sa lugar ay walang sakay ng mga tauhan sa main deck batay sa report ng Tactical Operations Wing Southern Tapos? Makailang beses umanong tinangka ng mga tauhan ng Tausol na makipag-ugnayan sa naturang barko sa pamamagitan ng radio channels, ngunit biko ang mga itong makakuha ng tugon. Ngayon, sisisi nyo na naman sa Duterte. Gano'n na naman ba? Yun na naman ba yun? Gano'n na naman ba yun? Sisisi nyo na naman sa mga Duterte. Speaking of Duterte, may nakita akong video. Nawala. Saan na yun? May nakita ako eh. Totoo. Saan yun? Nawala yung kanina. Kay Basti Duterte. Nawala yung kay Basti ah. Where's the... Saan na yung video na yun? Kita ko kanina eh. Saan na yan? Where's the video? Puta na, wala. Tingnan lang natin dito. Ano to? Res Marcos Jr. vow strong political will for success of... Ito. Ayun, pag-usapan yan. Ito na naman, Ano to? Ito na, nahuli na pala to. Yung mga bumaril kay, kay Jack, kay Wok, ano yan? Yung sa reporter. Nahuli na pala yun. Oo. Nahuli na pala yun, may sugrali. Ano naman to? 14 hours ago. Hindi ko pala to na-reactionan, So ngayon, kagaya ng sinabi ko, yung mga, yung mga tawag dito, ay gumagawa na naman ng issue para may punahin na naman ng taong bayan or ang mga, or yung mga Tansu Dugyot supporters ng Marcos ay gumagawa ng issue para may pang na naman sa mga Duterte, so katulad doon itong video na to. Ay wala pala. Oy, ba't di ka nagsasalita? Ang Chinese vessel, magpapadala ng barko ang Pilipinas para harangin ang Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Ang radar system ang Philippine Air Force na detect sa mga eroplano at barkong pumapasok sa ating exclusive economic zone. At naman. Si June Veneracion. Duterte na naman yan. Kuha ito sa Chinese flag research vessel na Shenku nang mamataan sa dagat bandang Catanduanes. Una yung namataan itong April 25 sa silangan ng Rapu-Rapu Island, Albay. Bagamat nasa northeast na ng Gamay North. Ano na naman sasabihin ni tawag dito, ni Mike Abed tsaka ni Maring Janet, pinapasok na naman ni Digong. Pinapasok yan ni Digong. Pinapasok yan, pinapasok. Ayun na naman sasabihin nila. Pinapasok na naman, pinapasok yan, pinapasok. Ayun ito mga ayoko nang panoorin to. Dito tayo, hanap tayo dito ng iba. Ito may nakita ko kanina yung about dun sa ano ba? Ayoko kasing eto sorry pero ayoko reactionan yung kay kay Maharlik eto ayoko na kasi dami nang nag-reaction nun Dito tayo sa iba. Dito tayo sa sinabi ni Tatay Digong. Ano to? Pag-aarang sa Bustos LGU na maisugrali labag sa saligang batas. So, ito na nga yung sinasabi ko. So, okay. Panoorin natin to. PIDEA agent na nagturo kay BBM. Aba? Ay, hindi. Sige, panoorin na nga lang natin to para dagdag na to. Dagdag tag dito. Okay. Ayoko talaga panoorin to kasi na-reactionan na ng iba to So, panoorin natin para makapagbigay din tayo ng
So eto, kinalampag yung LGU pala nila ka Eric tsaka nila Ma'am Lorraine. Okay.